Bad breath ka ba? O may kilala kang hindi ka nais-nais ang amoy ng hininga? Papaano kung ang toothbrush, floss at mouthwash wa-epek? Ito raw ang naranasan ng 34 na taong gulang na si Amber. Akala ko ipin ko natanggal. So nung piniga ko at malambot siya na parang matigas na parang cheese at mabaho. Ang masakla pa raw, napansin niyang may lumalabas sa tila bigas na kulay dilaw. At kapag pinisa, hindi raw ka nais-nais ang amoy. Nung umupo ako, may lumabas na parang cheese. So kaya nag-research ako, tinignan ko kung ano yung reason kung bakit bumabaho yung hininga at kung ano yung something cheese na lumalabas sa bibig ko. Nang magbasa-basa raw siya online, napag-alaman niyang tonsil stones ang mga ito. Ayon sa eksperto, ang tonsil stones ay yung puti o dilaw na deposit na tumutubo sa tonsils. Ang tonsil stones or kilala rin sa tawag na tonsilloids ay mga maliliit na piraso ng hardened debris na nabubuo sa mga cavities or crypts ng tonsils. Kapag ito ay nalalagyan o naiipunan ng mga pagkain o kaya bakterya at saka mucus at hindi natatanggal, nabubuo ito, tumitigas, yun yung tinatawag na tonsil stones. Mula raw noon, palagi nang tinitingnan ni Amber ang likod ng kanyang tonsils kung may tumutubong tonsil stones. Sinubukan ko po siya, natanggalin na ako lang kasi nung chinay ko siya sa mirror, kaya ko naman siyang abutin. At saka hindi na ho ako makahintay at makatiis doon sa discomfort na nararamdaman ko sa lalamunan ko po. Regular din daw pumupunta sa dentista si Amber. Sabi ng doktor ko ay galing po daw yun sa pagkain natin, lalo na pag unhealthy yung mga kinakain natin. So every time I wake up, I have to brush my teeth first before I eat anything. Tapos nagagargle po ako ng warm water, nilalagyan ko ng asin. Ayon sa eksperto, ilan sa sintomas nito, sore throat at throat infection, bad breath, ubo at hirap sa paglunok. Ang unang-unang symptoms ay yung may mabahong hininga o tinatawag na halitosis sapagkat ito ay may bacteria at saka sulfur compounds. Pangalawa, kapag binuka ang iyong bibig, may makikita ka puti o dilaw na maliliit doon sa tonsil area. Maligasgas sa may lalamunan. Ayon naman sa eksperto, hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng anumang matutulis na bagay para tanggalin ang tonsil stones. Kadalasan, ang tonsil stones ay hindi naman delikado. Kapag ang tonsil stones ay maliliit lamang, maaari na itong gawin ang mga home remedies. Katulad ng una, mag-gargle ng warm water salt solution. O kaya, gumamit ng cotton swab, unti-unti itong tanggalin nang sa ganon hindi ito dumugo. At kung namamaga naman ang tonsils, magpakonsulta sa doktor. Kapag ito ay marami at malaki na, mas mainam na bumisita sa inyong mga espesyalista. Nang sa ganon, mabigyan kayo ng nararapat na antibiotics. Tandaan, huwag mag-self-medicate. Kaya naman si Amber, patuloy pa rin magpapakonsulta sa dentista para masiguro ang kanyang oral health. For me, napaka-importante po sa akin yung oral health. Kasi pag nakipag-usap ka ng tao, dapat mabango talaga yung hininga mo. Kasi when you know that your mouth is clean, then you will feel more confident as well. Tandaan, ang oral health ay mahalaga. Kaya kapag may napansing kakaiba, sa eksperto, magpakonsulta. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.